Busy kami lahat dito. Pisum board. Ayan, gamit namin sa fascia. 1/4? 1/2. 1/2 pa, makapal. Eh, iba dyan, 1/4 lang ginagamit. Hi, Tayo, ba't kamusta kayo dyan? Hi, may shoutout ka ba? Shoutout na dali, shoutout mo girlfriend mo. Wala ka girlfriend? Grabe. So, ayun, kinukulayan namin yung stainless ngayon. Ayan, bago. Na-required kasi ng aming client na kailangan kulayan sa McKinley. Bakit dilaw to, Tay? Yan yung galba, yan ang kapakapit na stainless para kumapit yung pintura namin. Primer ng galba. Galvalum? Galba ko yung synchromate para Synchromate. Para kumapit yung stainless. Yung pintura. Ay, sorry Para kumapit yung pintura sa stainless, kailangan synchromate. Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Paul Castillo and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagpintura sa stainless cutter. Kasi ito ay part 5 na to ng renovation natin dun sa McKinley. So, na-required kasi sa atin na kailangan yung stainless ay ating kulayan, di ba? So, yung kulay ng ating stainless ay dapat magkalapit doon sa Onduvilla. So, ito yung kulay na kinokopyahan natin. So, walang hard yan. So, ito yung kulay na kinokopyahan natin. Kasama natin yung aming pintor, si Tay Obe. Tay, matagal ka ng pintor, di ba? Opo. Ilang taon na? 25 na yata. 30 years. 30 years na siyang pintor. So, marami na siyang pinturahan sa akin. So anyway, ay papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagpintura ng stainless cutter. So una, syempre, kailangan ay lilihaan natin siya. Kailangan lilihaan natin siya para gumaspang yung ating stainless. Ang purpose nun kasi para kumapit yung ating pintura. Hindi siya mababakbak. Di ba tayo tama? So yun. And then, after natin lihaan, yung ginagawa ni Kuya, kaway ka naman dyan. Yan, wala na siyang isa-shot. After natin... Ay! May sound ba? Parang wala. Meron ano? Yeah. Kasi nandito yung mic sa ilalim. So yun, after natin lihaan, pipinturahan natin ngayon ng kulay dilaw. Ito yon. Asan ang pintura natin kulay dilaw? So ito, kailangan natin pinturahan ng dilaw. May pipinturahan pa ba ako? Ito yung kailangan natin pintura. Epoxy zinc chromate. So, primer yellow. Kulay dilaw siya. Ang purpose nito, pag natuyo kasi, dito kakapit yung pinaka-final coat natin na pinatimpla. Diba? So, yung pinatimpla namin na color is Rock Guard. Gamit namin yung Boysen Rock Guard na Spanish red. Pero tinimpla na namin siya ng color para magkahawig doon sa Onduvilla na ating roofing. So, yun yung pinakamaganda nun. Ito, brush lang actually yung gamit namin dyan. Pinturahan natin. So, yan. Tingnan mo. See. So, baby roller lang gagamitin natin. Hindi kailangan spray yan. Yan. No need to spray. And let them dry. Siguro mga 30 minutes natin siya i-dry. Tama, 30 minutes, no? Mabilis lang matuyo yung... Mabilis lang matuyo itong synchromate natin. So ito yung gagamitin natin para mabilis kumapit yung ating pinaka-final coat. Tapos yung pinaka-final coat natin ay ito yon. Boysen Rock Guard, Spanish Red. Pero para ma-attain natin yung color na nire-required sa atin, yun na yung sikreto namin ni Tatay Obet. Kung paano timplahin yon, kasi kami na yung nagtitimpla nun para ma-attain natin yung color na ina-attain natin na gustong-gusto ng ating client. So yun yung yun yung tamang pagtimpla at saka tamang pagpintura. So siguro mga 2 coat na Rock Guard. Di ba tayo, no? 2 coat tayo na Rock Guard. So ito na yung final. Yan. Di ba ang ganda, no? So yan yung pinaka-final na pintura natin. So, yan. Diba?
Kakulay. Kulay na kulay. And then, after ng stainless, yung mga flashing naman, yung pre-painted naman, yung ginawa naman natin doon, hindi na tayo gumamit ng chromate. Hindi na tayo gumamit ng yellow chromate kasi hindi naman siya stainless. Pre-painted naman siya. Ang gagawin lang natin doon ay lilihain din natin. Anong number ng liha natin? Number 150. Mga branded yan. Okay. Number 150 na liha yung ginamit namin para matanggal lang para maging rough lang yung original na coat niya. Kasi medyo madulas yun dahil oven bake yun. Pero, ang liliha lang natin, hindi yung huwag natin hayaan lihain na umabot siya ng base metal. Kasi pag naabot yung base metal, ninipis yung yero. So medyo rough lang. Tapos pipinturahan na natin siya ng roof guard na color na tinimpla natin. So yun lang yung proper na pagpipintura ng ating mga benders, lalo na pag may hinahabol tayo na color. Yung timpla kasi ng color namin, pinag-mix na color lang namin yun ni Kuya Obed. So, yun yung sikretong templa namin. Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. Kay Tatay Obed yun, nakapatent kasi yung color na yun. Kaya hindi ko pwede i-share sa inyo. Diba? So, ayun, I hope nagustuhan yung video ito. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and give me a comment. At kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba at sisikapin kong sagutin with my technical team. Except yung paano yung sekreto ng timpla ng color ni Tatay Obed kasi nakapatent talaga yun. Diba? So yun lang.